Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 a.m. in the morning here in the Philippines. At magandang umaga, magandang gabi, good evening, good morning, good afternoon, good night sa mga OFW natin dyan sa labas ng Pilipinas. Okay? Meron tayong balita at pag-uusapan natin itong si Risa Hontiveros at itong si Dick Gordon. Maitanong lang, malaki ba ang galit nila kay Pangulong Duterte? Itong si Risa Hontiveros at si Dick Gordon na hanggang ngayon ay gustong paiimbestigahan yung Pharmally issue. Kasi itong si Risa Hontiveros ay gustong buksan muli itong issue ng Pharmally. Ngunit maraming mga senador na hindi bumoto dahil dinadawit nila si Pangulong Duterte. So itatalakay natin yan, okay? So bago natin yan itatalakay, like and share, okay? Mag-like muna para kakalat ito sa YouTube, kakalat ito sa taong bayan, okay? Importanteng mag-like guys, please like, okay? Like and share. Okay, then subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated sa aking mga latest videos tungkol sa politikong ito. Okay? So, ayan na nga. Itong si Risa Hontiveros at si Dick Gordon, malaki nga ba ang galit nila kay Duterte na pati si Pangulong Duterte ay dinadawit nila sa issue ng Pharmally? Na alam naman natin, no, matatandaan natin ay itong medical supplies na kinuha ng Pharmally ay ito ay emergency. Kasi itong mga medical supplies ay para ito sa mga nurses, doctors natin na nagkasakit na rin dahil sa COVID-19. So urgent ito. Sabi nila Hontiveros at saka si Dick Gordon, nag-overpriced raw itong Pharmally sa kanilang medical supplies. Which is, paniniwala ni Dick Gordon at ni Hontiveros, may kurakot raw dito. Naku po, kahit ano na lang ang inyong iniisip, kahit emergency, binigyan nyo pa ng Malaysia. Grabe naman kayo, Hontiveros at Dick Gordon. Alam nyo ba na emergency yun? Maraming nangingailangan ng face mask, mga, what you call that one, yung para sa nurses at doctors, no? Yung kanilang attire para iwas sa mga COVID-19 na mahawaan sila sa sakit. Nag-overpriced kasi walang masyadong supply. Okay? Halos lahat sa mundo natin nangingailangan. Okay? So, ito namang Pharmally, itong si Hontiveros at si Dick Gordon, hindi nila alam na merong supply and demand, 'di ba? Basic 'yan sa economics natin, 'di ba? Yung law of supply and demand. So syempre, yung demand during that time was very high and yung supply very low. Kaya sabi nila nag-overpriced raw. Linagyan nyo lang ng Malaysia. Okay? Risa, ito sa 19th Congress, ngayon bago lang, handa raw siyang gumawa ng resolusyon, buksan muli itong 19th Congress, itong Pharmally issue, bubuksan niya. O, tingnan natin kung mabubuksan ito sa Blue Ribbon Committee. Na minority ito, nabilog ito sa minority, sila Coco Pimentel. O, talo na kayo. Ang daming majority. Ha? O, ang tanong yan, kahit nga yung
pabubuksan, di ba? Hindi na nga na-approve na iimbestigahan ito ulit. So wala na. Sabi ni Hontiveros, hihingi raw siya ng payo sa minorya na buksan muli itong Parmali issue. Naiinis na kasi itong si Gordon at si Risa Hontiveros kasi yung taga-Parmali nakalaya na. Okay? Nakalaya na dahil sa huling investigasyon sa Senate, no? Itong si Dick Gordon bigong-bigo, nabibigo kasi dapat June 30 pa yung possible na makalaya itong Parmali executives. Pero sa huling investigasyon ng Senado ay nakalabas na sa kulungan itong Parmali executives kasi walang tamang ebidensya. At dinadawit pa nila si Duterte sa issue na yan na may kurakot raw si Duterte nangyari dyan. Grabe naman kayo. Iwan ko ba bakit nanalo pa itong si Risa Hontiveros? Nakalaya na ang Parmali executives sa huling investigasyon sa Senate. Iyak ka ngayon, Hontiveros. At ngayon, gagawa ka ng resolusyon, pabubuksan mo ulit. Tingnan natin kung makalusot yan. Alam mo nyo, the reason why ayaw ng investigahan ito sa Senado, kasi most of the senators sa Senate ay nabibigo sila sa bakit raw itong si Duterte ay dinadawit sa Parmali issue. Boboto sana sila na buksan muli sa Blue Ribbon Committee itong issue na ito. Ngunit, yun lang kay Duterte, bakit raw nila idinadat? Far out? Malaki sigurong galit nila kay Duterte. Bakit dinadawit nila si Pangulong Duterte? Sabi pa nga ng abogado ng Parmali, no? In-interview siya. Sabi ng abogado ng Parmali na ito raw mga Parmali executives, paglabas niya sa kulungan, dahil nakalabas na, ay handa pa ring magnegosyo at tutulong sa Pilipino. Okay? At para naman makabangon muli ang ekonomiya ng bansa. Kasi itong Parmali, malaki ito na company. Marami itong sinuplayan. Ngayon, na-stop yan dahil inimbestigahan. Malaking epekto dito yan sa ekonomiya. Hindi naman natin ma-blame yung Parmali noon na nag-overpriced sila kasi the demand was so high, no? At sabi ni Duterte na kahit mahal yan, bilihin nyo na dahil emergency ito. Kawawa ang mga doctors at mga nurses natin kung walang mga face mask, yung mga bodysuit nila na parang pag-iwas ng hawaan sa COVID-19 dahil meron ng mga namamatay na mga nurses at mga doctors noon. So nagpanic na, di ba? Nagpanic buying na ng mga supplies. Yan ang hindi maiintindihan ni Hontiveros at ni Dick Gordon. Hindi maintindihan o ano lang, naglaro lang talaga lang utak nila dahil may galit sila kay Pangulong Duterte. Ganun ba? Si Gordon bigong-bigo dahil June 30 pa raw sana makalaya itong Parmali executives. But ngayon nakalaya na. Yung pumirma kasi is 11 ang pumirma sa Senate na ayaw na nilang imbestigahan yan. 7 lamang ang nagpirma na buksan muli yung issue na yan. So 11/7. Isa sa mga pumirma dyan ay si Subiri, si Villar, si Win Gatchalian, Lito Lapid, sino pa? Si Bongo. Ayaw na nila. It's a waste of money and it's a waste of time.
Sobra na, inimbestigahan na yan eh. Wala kayong ebidensya. Klarong-klaro na namumulitika lang kayo. Okay? So, Ontiveros, ano ba talaga? 2022 na. Si Bongbong Marcos na ang president. Tapos na ang COVID. Almost na mawala yung COVID, pero hindi pa lang tayo magkumpiyansa, no? Hindi kayo makaintindi. Pinirmahan nyo yung Bayanihan Act na yan, para makarelease ng budget kaagad kung ano ang mga kailangan. Umutang pa ang presidente dahil emergency yan. At sabihin niyang may kurakot dyan na involved? Walang kurakot involved dyan. The fact that it's urgent, it's emergency, kahit anong presyo ng supplies na yan, bibilhin yan ng Pangulo. Paano kung naubos lahat ng ating doctors at nurses dahil walang supply? Kasi naghahanap pa tayo ng mura. Patay tayong lahat. Baka kayo, Gordon and Rizal Ontiveros, na mamatay na kayo sa virus kasi wala nang doktor. Hindi ba kayo makaintindi? Bumili tayo ng overpriced na supplies of face mask, kung ano pa niyang mga kailangan, dahil wala nang supply nga. Kaya bumili tayo ng mahal. Hindi niyo maintindihan. At ngayon, tuloy pa rin ang kanilang hugot kay Pangulong Duterte tungkol dyan sa family issue. A waste of time and money. Okay? Ayan. Until now, itong si Ontiveros, na-re-elect ka na lang, family issue pa rin ang inatupag mo. Family issue pa rin. Namumulitika pa rin. Gusto pa rin gagantihan itong si Duterte. Yung overpriced na sa family, natural lang yun dahil wala na, nagkaubusan ng supply, kaya mahal. Huwag kayong pa blind sa situation. Alam nyo yan, yung supply and demand. Tingnan natin yung resolution na pabubuksan mo muli sa 19th Congress kung tatalab yan. For sure, hindi. Yung mga majority yan, hindi yan boboto na buksan niya. It's a waste of time and money. Okay? Humingi ka na lang ng payo ng majority mo. Dahil itong si Win Gatchalian, Zubiri at si Aimee, wala na. Na-discourage nang nalaman nilang dinadawit nyo si Pangulong Duterte dyan. Okay? So, yan lang ang ating pag-usapan ngayon, itong hugot ni Ontiveros. Okay? Sana hindi sila magtagumpay dito because this is a waste of time and money. Move on na tayo dyan. At ikaw, Dick Gordon, natalo ka na sa Senado. Move on sa inyong life. No? Wala ka ng future sa politics dahil talo rin lahat yung mga kakampi mo. Okay? So, better shut up and move on sa inyong life. Live a peaceful life, Dick Gordon. Okay? At itong si Duterte naman ay outgoing president, ay may peace of mind na rin. Ginagawa niya lang kung ano ang tama sa Pilipinas. Okay? Ontiveros, iyak ka na lang kung hindi yan matutuloy yung resolution mo. Okay? So hanggang dito lang itong video na ito. Don't forget to like, guys. Like dito para kakalat ito. Para malaman nyo sa friends and families natin, malaman tong mga balitang ito na ito yung mga ginagawa ng mga kukontra sa gobyerno ng mga politiko. Okay? Like, share. Please, like it now. And subscribe to my channel, Don Mar TV. And click the bell so that you will be notify sa aking mga latest videos. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Ipaglaban natin si Bongbong Marcos. Have a great day and God bless everyone.